boses. Ano yan sa social media. Bibigyan ko na lang. Yes, ma'am. Thank you. Welcome testimony. Wala akong boses eh. Welcome testimony. Kaya mo yan. Kaya mo yan. Hindi ka na magsalita. Okay. Hindi na lang. Sign language. Oh. Oo nga eh. Actually, wala akong boses. Wala akong boses. Gusto mo introduction? Para Nakabahan ka pa. baka lang. Ako'y nag-aral eh. Ay, iba kasi baka word yan. Iba. Oo. Pwede sa pagkala. Diba no? Kahit nila. Depende po sa flow kasi no. Yan. Yan, good evening po. Yeah, welcome po sa ating Faith Night ngayon
So last week po, nag-ano tayo, satellite prayer cell, and good news dahil ang ganda ng ating attendance at halos lahat po ay naka-attend. So lahat naman po, di ba, nag-attend last SPC natin. Yan. So, good evening. Settle niyo na po yung mga sarili. So mag-start po tayo. So welcome po. Ngayon po, we are gathered here to worship and to seek God's presence. So, sabi nga sa Matthew 8:20, so where 2 or 3 gathered together, there I am with them. So, andito po yung presence ni Lord, kaya acknowledge natin, i-feel natin yung presence ni Lord dahil ibibigay natin lahat ng ating mga prayers and worship sa Kanya ngayong araw. So, may this time be our strength also para yung lahat ng mga parang napapagod na. So, ito yung oras ng ating marirenew yung ating mga kalakasan. Yan. And also, na reminders din sa atin na tuwing nagpe-faith night tayo, yung mga prayers natin ay automatic talaga ma-answered yun ng Panginoon. Okay? So, welcome everyone. So, may experience natin even yung mga testimony na ating mga kapatiran. Ma-bless din tayo. So, start natin sa testimony, sa Thanksgiving. So, sino po magsisimula? Ayun. Teka lang. Good evening po. Nagpapasalamat po ako sa Lord sa kagalingan. Kasi yung bunso ko po nagkasakit last week. 3 days siyang hindi nakapasok sa work. So ngayon po, nagpapagaling na po. Tinatapos na lang po yung medication niya. Salamat sa Lord sa blessing kasi hindi kailangan magbayad sa doktor kasi may kilalang doktor. Blessing po yon. And thank you Lord kasi magaling na siya at pinagagaling na ng husto po yung anak ko. Thank you, Lord. Ayun, thank God po sa provision sa family namin kasi prior mga months po, medyo nagsistruggle na ako sa work. Tapos sobrang nagpe-pray ako na bigyan ako ng Lord ng permanent work from home na better opportunity. Tapos thank God dahil itong October, ayan, may new permanent work na ako. Di na ako alis ng bahay. Tapos maayos naman yung pay and yung benefits. So, thank you Lord kasi answered prayer yun. Isa yun sa sobrang mga iniiyak ko kasi ang hirap talaga magbiyahe at iwanan yung mga bata. And yung isa pa naming answered prayer is nakahanap na kami ng lilipatan. Yun, thank you Lord. Kasi yung ngayon namin, sobrang daming issue nung bahay. Tapos nagkakasakit-sakit na rin kami kasi walang proper ventilation. So, ayun. Thank you Lord dahil in-answer din yan. Yan, sino po? Sunod-sunod na po, lapit na po tayo para hindi po idle tayo. Okay. Salamat sa ating Panginoon kasi sabi ni Jezreel, nakarating na daw siya sa US kahapon yata. Kaya salamat sa Panginoon. Napakabuti ng Panginoon. At saka salamat din sa pag-iingat kasi kanina nag-rider ako papunta doon sa Tandang Sora. Kasi sabi na, lagi pinapatutuan ni Brother Andos, di ba nagbumubit siya. Sabi niya, salamat sa pag-iingat. Kaya ako rin nagpapasalamat kasi lagi ako sumasakay noon, yung ride. Kaya salamat at nakarating ako, nakabalik ako. Mabilisan nga lang, kaya nakakapagod siya. Pero thank you Lord sa ginagawa niyang pag-iingat. Praise God. Okay, sino pa yung nag-uumapaw ang puso dyan? Actually, yung mga nagkasakit, halos lahat. Ako na yun, patapos na po yung aking ubo. Nagkakaboses na po. Last week talaga wala eh. Kaya thank you Lord dun sa healing na binigay. And even sa family namin na halos lahat kami rin nagkasakit. So parang yung influenza, ang tindi ngayon, may mga na-hospital pa. Pero napapansin nyo, lahat ng mga prayers ay gumagaling po sila at nakaka-recover ng mabilis. So, sino pa po merong Thanksgiving? Uy! Oo. So, wala na? Oo nga po. Sige po. Good evening po sa lahat. Ako po ang ipinagpapasalamat ko yung
word nung Sunday, yung service, no? Kung muni-muni po natin. Kaya pala nung bata ka pa lang, may mga pinagdaanan ka. Ayan. O hindi kasi, doon ko na-realize, habang nagdi-discuss si Pastora, doon ko na-realize, kaya pala nung bata ako, natikman ko na bully sa school. Natikman kong, di ba, ikwento ko sa inyo nung simbang gabi, yung unang-una kong preaching, di ba, yung unang-unang sharing, rather, hindi preaching. Yung unang-una kong sharing na, natikman ko yung na iisang tabi ako. Natikman ko yung na-prepare na ako dun sa laban, tapos hindi ako pinili. Alam niyo yun? Yung gusto mo, sana na ipakita na may kakayahan ka, may kaalaman ka, pero nadi-disregard ka, na ilalagay ka sa isang tabi. Natikman ko na nung nagdadalaga ako, paano ako nasama sa isang, ang tawag dito, aktivista, kung paano. Natikman ko yung ikakasal na kami, medyo tinanggihan yung asawa ko ng mga ilang pamilya ko kasi siyempre may kaya yung iba, tsaka matatalino. Natikman ko yun. Nakita ko yun, na habang dinidiscuss ni Pastora yun, parang na-reminisce lahat sa akin yun. Nag-flashback. Tsaka ako naisip, hindi, yung pinagdaanan ko pala na to, kasama ko na si Lord. Tapos lalo pa nung kumanta si Rhythm na nakapikit tayong lahat, pero hindi ko maisip bakit tumutulo talaga yung luha ko habang nagpa-flashback lahat. Meaning, kasama ko po pala talaga, Panginoon, sa lahat ng oras. So naniniwala rin po ako kung ano man ang pinagdaanan natin noon, ngayon, at kung ano man pagdadaanan natin, kasama na po natin ang Yahweh Shama natin. Kaya maraming salamat sa pagpapakita sa akin ng Panginoon kung na hindi niya talaga pababayaan ng kanyang mga lingkod. Yun lang po. Sino pa? Dito, on this side. Meron po ba? May nagre-request. UFM daw. Mayain. Volunteer, anyone po? O sino pa po? Ayan, si ate. Good evening po sa lahat. Nagpapasalamat po ako sa nakaraang burial ng kapatid ko. Salamat po sa J. Clam family, kay Pastor Aglo, kay Pastor Nolen, kay Pastor lahat po na nakiramay. Kasi po sa looban ako pinakananay ng lahat. Talagang ipinaglaban ko na ang bili ng, talagang totoo, pag ang bili ng matay, minsan hindi ako naniniwala, pero nagkakatotoo talaga. Kasi po, sabi nung pamangkin ko, nung past na namatay ang kapatid ko, si Teresa, nakita niya yung kabaong ng kapatid ko, nilibingan ng kapatid ko, ayos lahat ang damit. Sabi nung pamangkin ko to namatay, Auntie, pag namatay ako, ganito ako. Tumigil ka nga. Sabi ko gano'n sa pamangkin ko, kasi buhay na buhay eh. Pero ito pong namatay siya, hinintay niya ako talaga. Hindi niya pa po alam ko na po na mamamatay siya, pero that time na birthday niya, October 8, namatay siya October 9. So, that time, sabi niya, Auntie, bili mo akong ice cream. Hindi po ako nabili, pero yung sabi niya, bili mo akong damit, ibili mo ako ng libingan, kasi po, struggle po ako talaga, nasabi ko kay Pastora Kayan na nawa praying na tayong Christian may sarili pong lupa ng libingan. Kasi po, naranasan ko pong ibuli ako mismo sa Aglipay. Kasi po, yung isang pamangking ko rin na ibuburol, edi nagmas po sa atin, nag-service po sa bahay.
Ngayon, siyempre, pagdating po sa Aglipay, meron din po silang protocol o susundin mo yung kanilang gustong gawin. Ngayon, sabi ko doon sa mismong pare, sabi ko po kasi nagmas na po sa bahay. Kung gusto nyong sumunod dito, sabi niya, kung gusto nyo mailibing dito, sumunod kayo sa patakaran ko. Namin, sabi niya ganun. Sumagot ako, hindi naman po ako yung may-ari ng libingan. Hindi na po siya kumibo. Hindi niya po nabasbasan yung pamangking ko rin na inilibing sa Aglipay. Kaya magmula po noon, nung namatay si Tess, ko po sa Paraiso, ito pong pamangking ko, naikuha ko mismo sa Heaven's Gate. Purihin ng Diyos kasi, bilang Kristiyano, talagang ipaglalaban mo ang pagiging Kristiyano mo. Pakikita mo sa lahat na tayo, hindi tail, kundi head tayo, na yung ating kapangyarihang ibinigay ng Diyos, sabi nga, Jehovah Shammah, na nasa panig natin ang Diyos, na ipaglalaban talaga natin. Kaya salamat po at isa ko pa rin po pinagpapasalamat. Magaling na po si Asap. Lahat po tinamaan, bukod lang po kami ni Brother Vic at saka ni Catherine sa bahay. Pero praise the Lord kasi lahat po magaling na po. And then, isa pa pong bagay, 3. Minsan lang ako tumayo, samantalahin ko na. Ito pong sa batch namin, grand alumni po namin sa February. Nagkaroon po ng division. So may inayos po ako sa batch namin na, kasi po every time na may gawain, birthday, naglalakas loob po ako talaga na ipag-pray sila. Kahit hindi po ako dapat na mag-pray, dahil ako'y magsalita, nagpapatanggap po ako talaga out of mga birthday. Natatak po sa isip nila na, si Ate Yoli, si Yoli, ganon. Kaya nagugulat po ako kasi nitong last po namin, nagamit din po ako ng Panginoon na maayos po yung pinakamabigat na problema sa batch namin. Nagkaroon po ng reconciliation, nagkaroon po ng reunited. Siguro po, kung alam po ni Pastor Raquel, si Pastor Ed, ano ba pangalan? Foursquare daw po yun eh. Pero, nakipag-away doon sa GC, kaya napapakamot po ako ng ulo. Praise the Lord kasi po, nung mais po kami, 4 po kami nag-ayos, nanalangin muna po ako. So, wala na pong salitaan o ganito. Talagang umano po ang banal na espiritu. Kaya sabi ko, glory to God. Kasi wherever we are, kailangan nating itayo ang pagiging Kristiyano natin. Makita ang ilaw at asin sa bawat isa. Hindi natin dapat ikahiya. May tao man, hindi man lang Kristiyano o hindi, kailangan maging tayo i-share ang salita ng Diyos. Yun lang po. Glory to God. Meron pa po, magpapasalamat. Sige po, yung mga bagong habol na kararating lang, meron po ba mga pasasalamat? Yan po, meron po. Okay, last call before we proceed to our praise and worship. Meron? Wala na po. Ayun, si Tita Risa. Ayan, magandang gabi po sa inyong lahat. Salamat sa Panginoon. Sa pagkakataon magamit po doon sa SPC last week. Salamat sa Panginoon kasi sabi nga doon sa Jehovah Shammah ko. Kasama ko yung Panginoon all throughout the day. Nung mag-tree planting po kami, ako po yung atasang panalangin doon sa amin. Mga 60 packs po kami noon bago kami sumuot doon sa gubat at magtanim po. So, salamat sa Panginoon kasi nare-recognize ka na yung protection na alam nila na ibibigay ng Panginoon pag tayo nanalangin. Tapos sinasaway ko sila kasi sabi nila, tabi-tabi po, tabi-tabi. Pag na kayo magsabi ng tabi-tabi po, kasi pinag-pray na natin yan, na sasamahan tayo ng Panginoon, walang matidisgrasya, walang masasaktan, makakapasok at makakalabas tayo na maayos.
Kaya sabi niya, ay, oo nga, sorry, Lord, ganyan sila. So pag nanalangin na tayo, panghawakan natin yun, sabi ko sa kanila, kasi pinag-pray na nga natin. At saka yung gabi po, na yun nga, sabi ko doon sa mga friendship ko, kumusta naman yung aking pag-share? Sabi nila, ganun to daw. Hindi ako naniniwala sa inyo kasi bias kayo. Sabi ko, magtatanong ako doon sa hindi ko masyadong close. Sabi ko ganun sa kanila. Pero praise God na iraos naman po at nasamahan naman po ako ng Panginoon na talaga ma-share po yung word na yun. Ayan, thank you God. Salamat po. Ayan, okay. Sige po. Palakpakan po natin ating Panginoon kasi sobrang bait ng Lord at sobrang pagmamahal, yung pag-protect at pag-guide, yung pagpapagaling, lahat yan laging binibigay ng Lord. So, at po, i-ready po natin ating mga puso sa ating praise and worship. Amen. Praise God. Good evening po sa ating lahat. Amen. Sige po, let's all stand po. Let's open our service po with a prayer. Hallelujah. Lord, we thank you, Father God, for the strength, Lord, for guiding us, protecting us, Lord, na nakarating po kami sa tahanan mo ng ligtas, Panginoon. Thank you, Lord, for all the blessings that you've given us, oh God. Tunay nga napakabuti mo, Panginoon, sa buhay namin, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil patuloy kang naging tapat sa lahat, Panginoon. Kahit na kami, Lord, ay may pagkukulang, kahit kami po ay nagkakasala, Panginoon. Thank you, Lord, for your undying love, O God, for your mercy and for your grace. And as we worship you tonight, Panginoon, patuloy, Lord, na ikaw ang may taas sa buhay namin. May taas, Lord, sa kalagitnaan ito, O God. Hayaan mo, Panginoon, na patuloy ka naming papurihan, Panginoon, sa aming mga awitin. And all throughout the service, Panginoon, the faith night, Panginoon, kayo po ang maitaas. And patuloy niyo pong i-bless at pagpalain, Panginoon, ang mga workers, Panginoon, na tatayo sa harapan, Panginoon. We give you back all the praises, all the glory. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Can we give a clap offering to the Lord? For He is good, He is faithful, and I know every one of us here are blessed. Amen? Tama po ba? And since we are blessed po, karapat-dapat na nating ibalik yung papuri sa ating Panginoon. We are free to clap our hands, to dance, and to sing to the Lord. Hallelujah. Amen. What you want me to do? Tell me what you want me to do, Lord God. Tell me what you want for my life. It's yours, oh God, it's yours. Do your will, have your way. Be Lord God in this place. Oh, I want your will to be done. And I will climb, hallelujah. Yes, Lord. Yes, Jesus. And I'll step off. And I'll step off the shore.
what you want me to do. Yes, Jesus. Hallelujah. Tell me what you want me to do, Lord God. Tell me what you want for my life. It's yours, oh God, it's yours. Amen. Do your will, have your way. Be Lord God in this place. Oh, I want your will to be done. And I will climb this mountain. Hallelujah. Yes, Jesus. Yes, Lord. Hallelujah. And I step off the shore. And I have chosen to follow. Yes, Lord. Yes, Jesus. Hallelujah. And be by your side forevermore. And I will climb this mountain. And I will climb this mountain. Amen. And I step off the shore. Because we have chosen to follow you, Lord. Hallelujah. To follow and be by your side forever. For the last time po. And I will climb this mountain. Yes, Jesus. Hallelujah. Amen. And I step off the shore, and I have chosen to follow and be by your side forever, and be by your side forever, and be by your side forevermore. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord, for always being there for us, oh God. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa pag-ibig mo, Diyos. Hallelujah. Thank you, Lord, for being there by our side, Lord. Kahit anumang circumstances, Panginoon, na meron kami, Panginoon. Thank you, Lord, for being there. Kami ay masaya. Salamat din, Panginoon, kung nanandyan ka kapag kami, Lord, ay malungkot, may struggles. Thank you, Lord, for always being there, Lord, kahit kami, Lord, ay magkaramdaman. Thank you for healing, Lord. As we continue to worship you, God, naway patuloy, Lord, ang pangalan mong maitaas, Panginoon. Because you deserve all the praises, Lord. You deserve all the glory, Jesus. Hallelujah. I surrender. I will yield. I will bow down. I will live. I will seek you all my days, and I will follow all your ways. You are my only one. You are my only one. Wanna live for you.
that everyone will see, will hear, will know. Wanna live for you, be glorified forever. My life will declare that you alone I know. Yes, Jesus. Yes, Lord. Use it for your glory, oh God. That everyone will see, will hear, will know. That everyone will see, everyone will see, will hear, will know. That everyone will see, everyone will see, will hear, will know that you are Lord of all. Yes, Jesus, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you for your goodness, oh God, for your faithfulness, Lord, in our life, oh God. We give you back all the praises, Lord, all the glory in Jesus' name. Amen and amen. Amen. Hallelujah. Excited lang. Hindi pa humihinto yung, Hindi pa humihinto yung aray ko. Pero salamat po sa Panginoon, no? Salamat sa isang oportunidad na naipagkaloob. Sa mga oras nito, alam ko namang siya nga kaya, hindi mahinto kasi iyak ko. Ano ba yan? Naalala ko kasi yung Sunday. Anyway, naniniwala po ako dahil ngayon ay faith night. Ano po ba ang ginagawa natin? Nagdarasal, di po ba? So naniniwala po ang iyong lingkod na a prayerful church is a powerful church. Di po ba? Kung marami pong nananalangin, magiging powerful ang simbahang ito. Di po ba? Kaya itetake ko na rin po yung opportunity na patuloy po na tumatanggap ang prayer warrior ng mga mananalangin, lalo na po yung mga bago pa lang na baka wala pa kayong ministry, pwede po sa prayer warrior. Actually, ang talagang panalangin ko, kung kakayanin ng half of the total members ng church, mas maganda po. Kasi naniniwala po tayo na mas maraming nagdarasal, mas maganda ang simbahan. Di po ba? Sana ganun din po sana yung nais nila po. Kung tutusin, meron po akong kahuli-hulihang member. Nagpapasalamat ako, Brother Ronald. Isa na po siya sa prayer warrior ngayon. Kaya thank you, Brad. At isa ka na rin po sa prayer warrior. Okay. Sige po. Good evening din po sa lahat ng nasa live screen. Salamat po. Dahil alam ko, pagtsatsagaan yung tapusin natin ang gabi hanggang sa tayo makakapanalangin. Ano po? Naalala niyo po kung ano po ang serye natin ngayong buwan na to? Meron po ba? Okay, the wise. The wise. So, ang karunungan. Ito po yung kakayahang gamitin ang kaalaman sa tamang paraan ayon sa kalooban ng Diyos. Yun po ang pagkaunawa, ang pinaunawa ng Bible. Ano po? Hindi po ito tungkol dun sa talino na meron ng tao, kundi yung sa puso na marunong kumilala sa tama at sumunod sa katuwiran. Yan po talaga yung karunungan. At ang tunay na karunungan ay nagmumula po sa pagkatakot sa Diyos na siyang pinagmula ng lahat. Amen po ba? Okay, bago po tayo magsimula, may ginawa lang akong maliit na alam ko, binigyan lang ko ng konting oras, pero pinaktis ko naman to. Nakita ko yung flow. Parang cheer. Yung mics, wise para kay Christ. Di po ba? Sabay-sabay lang po tayo, pumalakpak ng dalawa, tapos para kay Christ. One more. Wise para kay Christ. Sabay-sabay po, lakasan natin, wag lang ako. Wise para kay Christ. Okay. Balikan po natin.
3 linggo na po ang nakakaraan. Di po ba? Nagpapasalamat tayo sa ang pamunuan, lalo na sa mga coaches. Kung titingnan natin, kung magbabalik tanaw tayo, nilalapit talaga yung mga gawain. Katulad po ng yung unang araw natin, yung unang Wednesday natin, faith night din. Di po ba, ginanap dito. At ang ating mahal na reverend ang siyang nag-discuss. Yung tanong na, bakit? Di po ba? Nang sumunod naman, OPC. Yung mahal nating si Donna ang nag-discuss. Ibig sabihin, faith night, OPC. And then the last week, kung naaalala nyo pa rin, kung marami pa rin tayo, di po ba, no? Yung sa mga satellite, yun yung nakakatuwa. Ibig sabihin, yung midweek na ginagawa ng simbahan, pilit na inilalapit sa atin. So wala tayong rason para sabihin natin hindi tayo makaka-attend. Di po ba? Pero pinakamasarap sa totoo lang na uma-attend, kung gaano kadami sana yung uma-attend sa SPC, dito tayo makita kasi ito yung simbahan. Katulad ng sinabi ko, a prayerful church is a powerful church. Maniwala kayo at hindi, nasa sa inyo na yun. Pero yun po ang totoo. So yung yung nakaraan, yung gaano. Di po ba? Una, bakit? Sumunod, ano? At ang sumunod, gaano? Bakit dapat humingi ng karunungan? Ano ang kaibahan ng karunungan sa katalinuhan? At gaano ba natin nagagamit ang ating karunungan sa araw-araw nating buhay? Di ba? May maiksi lang akong kwento. Pagdamutan nyo. Hindi ko alam kung narinig nyo na to. Ang kwento ko po ay pamagatay yung smartphone. Okay. Bago ako tumuloy sa akin. Smartphone, meron kasi isang tao, talagang hinangad niya magkaroon ng cellphone. Siguro wala rin siya, no? Nagkaroon, biniyayaan siya talaga ng pagkakataon na makabili ng cellphone. Okay. Nakakatuwa dito, dahil nagkapera siya, ang binili niya yung pinaka-advance na cellphone, yung pinaka-latest, yung lahat ng apps nandun. Ako wala akong alam eh. Pero si sister di ba may regalo sa iyo yung anak mo? Siguro pinaka-latest yun na cellphone, no? O ganun yung ginawa niya. So bumili siya, syempre out of curiosity, o gusto niya na ganun. Sige, binili niya. Pero ang malungkot, 1 week nang nasa kanya yung cellphone, bakit flashlight lang ang ginagamit? Diba na? So ang tanong natin doon, na wala naman tayo ibang itatanong doon, kundi bakit? Bakit kaya? Ba't kaya flashlight lang? Noon pala, hindi naman niya binasa yung manual. Paano nga niyang magagamit yung cellphone, di ba? Hindi siya nagbasa ng manual. Ganito rin po yung buhay ng tao. Pwedeng may talento ang bawat isa. Pwede rin pong may oportunidad. At lalong higit, pwedeng may resources. Pero nakakalungkot isipin kasi walang karunungan na nagmula sa Diyos. Kaya hindi po nagagamit ng tama yung kung ano yung meron tayo. So ngayong gabi, ang pag-uusapan po natin ay isa na namang tanong. Meron po kaya makakahula kung ano itong tanong na ito. Kung wala naman, ako na lang. Saan? Okay, saan? Pag sinabi na yung saan, kadalasan ang sasabihin lugar. Di po ba? Direksyon. Kapag sinabi natin saan, yun na yun agad. Yun ang ating agad naiisip. Saan? Yung direksyon o yung lugar. Pero sa gabi pong ito, dahil wise, no? Ang tunay na ibig sabihin ng saan ay yung tunay na paghihikayat, tunay na paghahanap para sa mga kasagutan para magkaroon tayo ng tamang pananampalataya. Tama po ba? Saan nakikita ang buhay ayon sa salita ng Diyos? May isang tanong po ako, kung bibigyan ka ng Diyos ng dagdag na karunungan,
saang bahagi po ng buhay nyo ito pinakakailangan? O saang aspeto ng inyong buhay mo ito gustong makita? Meron po bang kahit isa sa atin? Kung bibigyan po tayo ng pagkakataon, nadadagdagan tayo ng karunungan, saan nyo po gusto? Kahit isang sagot lang po. Sa aspeto ng buhay po ninyo, ha? Wala. Pero palagay ko, hindi natin alam yung aspeto ng ating buhay. Ano po? Di bale? Sige. Ano ba lang maging sagot nyo? Ano ba lang maging sinagot nyo? Sige, tama na yan. Kasi ang karunungan, hindi lang ito tinatawag na teorya o theory ba? O yung kaalaman sa isip. Ang tunay na karunungan ay makikita daw sa bunga ng ating buhay. Saan? Saan makikita? So lahat po ng ating pag-aaralan ay hinango sa aklat ng kawikaan o Proverbs. Alam naman po natin na kapag pag nabanggit na yung Proverbs, sige, kawikaan na. Ito yung koleksyon ng mga turo at karunungan na nagmumula sa takot ng Diyos. Ibig sabihin, habang nagbabasa po tayo nitong Proverbs, matututo po tayo tungkol sa buhay. Pwedeng ito yung maging gabay natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ibig sabihin, makakatulong po para madagdagan yung karunungan natin para papunta sa kabanalan. Amen po ba? Lalo akong kinakabahan kasi walang sumasagot at walang nagsasalita. Hindi ko alam kung tama na itong sinasabi ko. Joke lang po. Okay. Ang first point po, ang karunungan, saan makikita? Una, karunungan sa pananalita. Nako, sos kaday. Dito po, madalas yung inyong lingkod na medyo nami-misinterpret. Kasi the way I speak, the way basta, ganon. Di ba ba, no? Sabi doon sa Proverbs, sige po, sabi sa Proverbs, ang matalas po yun, sorry, pagkaka-typo. Ang matalas sa pananalita ay sumusugat sa damdamin. Ngunit, ang magandang manalita, sakit ng loob, gumagaling. So, ibig sabihin, ang isang tao po may kapangyarihan sa panahon ng pagsasalita. May kapangyarihan siya na magtayo at magwasak. Mayroon din pong kapangyarihan na makabuo ito o makasira. See? Tayo po, mga Kristiyano na, isang paalala lang po, aalamin po natin kung paano natin gagamitin yung ating pananalita. May nabasa po akong isang reels ba o quotes. Ang sabi doon, whenever you see something beautiful to someone, tell it to them. It may take a second for us to say, but for them, it could last for a lifetime. Tama po yun. Kapag maganda yung sinalita sa atin, di po ba? Nagre-rema sa isip po natin yon. Para lang si Ate Lani Liamado. Sa ngayon ay wala siya, nasa Japan, please enjoy. Di ba? Pagka po nakita niya ako lagi nakadress, pagka Sunday, or siguro makita niya medyo bago yung dress ko, alam niyo, sinasabihan niya po ako, sis, ang ganda-ganda mo ngayon, sabi niya. Ang bagay na bagay sa'yo damit mo, ang ganda mo talaga magdala ng damit. Thank you, Ate Lania, kasi alam niyo yun, nabuboost ako. Nadadagdagan yung confidence ko. Kasi hindi lang yung asawa ko nagsasabi sa akin ng maganda. Kapwa ako babae. O, di ba? Di ba, Ate Lani, no? Opo, totoo po yun. Yung masarap pakinggan, di po ba? Pero, nagre-rema yun. Pero paano po kung ang sasabihin ay masakit? Paano kung yung nakasisira? Di lalong mas mahirap, mas lalong nagre-rema. Di po ba? Sana bilang isang Kristiyano, alam natin kung paano gagamitin yung pananalita. Di po ba? Ang mali kasi pwede po nating itama yan. Pwede nating itama yung mali. Pero yung sugat na nandito na sa puso,
Malabo. Saang senaryo natin madalas makikita yung ganitong pangyayari? Di po ba? Between master and the servant. The mother and the child. Saan pa? The boss and the employee. Employer and employee. Madalas nga makakita tayo doon sa mga sine, sa TV. Hindi naman maipapalabas yun kung hindi nagiging totoo. Between mahirap at mayaman. Kung pagsalitaan ng mayaman yung mahirap, gano'n na lang. Di ba? Pinagbibintangan, gano'n. Lalo na sa mga katulong. Di ba? Kung pagsalitaan yung katulong. Hindi nila alam, may puso yun, may isip. Di po ba? Nangyayari yun sa totoong buhay. Kaya yung pagsasalita, hindi nasabi na nila. Kaya ngayon, pag-aralan nyo, ngayon wala nang gustong pumasok na katulong dito sa atin sa Pilipinas. Di ba? More on sa abroad na lang. Kasi sa abroad, murahin man sila nung amo, magsalita man ng di masakit. Paldo naman. Paldo naman. Paldo naman sila. Dito sa atin, napagsalitaan ka na, magkano lang ang bayad. Di po ba? Yung gano'n, pero hindi rin nila naisip na pwedeng, alam niyo yun, dapat naisip natin, bilang mga Kristiyano, lalo tayo, dapat hindi tayo pagmumulang yun. Maisip natin na, kung yung katulong mo na yun, may pinag-aralan, may saktong pinag-aralan, nakapag-aral, sa palagay mo, papasok ba yun ang katulong? Hindi, di ba? So, hindi nila nararamdaman yung, kunwari, nagkamali, kasi, syempre, amo ka, gusto mo, tama lang yun sa'yo. Hindi. Kaya, kung sasabihan mo na lang siyang BO-BO, o TN, yun, wag masangayon, masakit sa loob. Kaya sana sa atin, dito po, yung may mga katulong, wag po tayong ganun, po? Ang sakit ng isang tao, ang salita ng isang tao ay makapangyarihan. Katulad ng sinabi ko kanina, makapagtatayo siya, makasisira siya, makapagbubuo siya. Kaya kung marunong tayong magsalita, nagdadala ito ng kaayusan at respeto sa bawat isa. Tama po ba? Sige po, may tanong lang po ako. Tanungin nga po natin ang ating sarili. Paano ba tayo nagsasalita? Paano ba natin ginagamit ang ating dila at bibig? Nagpapalakas po ba ng loob? O hinihila natin sila pababa? Di po ba? So, sa mga oras na to, hinihiling ko po na tumayo po ang mga UFW, UFM, at tayo po'y manalangin. Bakit po? Nandito na tayo sa tamang edad. Edad na dapat puno na ng karunungan. Di ba? Hindi pa tayo kukunin ni Lord. Hindi. Edad na dapat puno na tayo ng karunungan. Hindi na tayo yung, hindi na tayong kakikitaan ng kakitiran. Yun. Di ba? Nakakalungkot naman pala na lahat pala ng nakatayo na ay UFW. Ibig sabihin, wala na magdarasal sa atin. Siguro tayo na lang magdasal. Tinatawagan ko lahat ng kabataan, sa mga susunod na faith night. Naku, dito tayo. Ngayon, kami-kami lang tuloy pala magdarasalan. Di bali po. Sige po, tayo po'y magdasal para bigyan po tayo ng karunungan sa ating araw-araw na buhay. Yung mga nakaupo, pwede po extend na lang yung kamay. Po? Sige, maigsi lang naman po ito. Hallelujah! Praise you, Lord Jesus. Panginoon naming makapangyarihan sa lahat, na siyang may likha ng lahat. Ama namin, turuan mo nga po kami ng karunungan sa aming pagsasalita. Naway matutunan naming magsalita ng may pag-ibig at katotohanan. Naway maging kasangkapan po ang aming bibig sa pagpapalakas ng aming kapwa at hindi sa pananakit. Bigyan mo po kami ng karunungan sa bawat salita naming mabibigkas o mabibitawan ay magiging magbibigay buhay at magpapalakas ng loob sa aming kapwa. Sino man ang aming makausap, sino man ang aming makasalumuha, anumang tong circumstansya, may dumating man na hindi maganda o ibig sabihin panahon na ikagagalit mo, Panginoon, huwag mo pong hahayaan na kami magkasala sa pamamagitan ng pananalita, Panginoon. Ikaw po ang aming gabay, ikaw ang aming patnubay sa tanging pangalan mo, Kristo Jesus. Amen.
Maraming salamat po, UFW, UFM. Okay, sa pakikiisa. Hindi pala ako magpapala. Ang susunod po ay ang karunungan sa pagpayo. Minsan dito tayo magagaling no? Parang alam natin lahat no? Ang sabi sa Proverbs 27:9, ang langis ang langis at pabangoy, pampasigla ng pakiramdam. Ngunit ang kabalisahay, pampahina ng loob. Yan. Alam niyo po, mayroong mga senaryong pwede tayong isipin sa mga oras na ito. Kung wari, may kaibigan kang nadi-discourage, lumapit sa'yo. Siyempre, ano po ba ang ginagawa natin pagka ganon? Nagpapayo po. Ano po? Tayo na yung magpapayo. May kapatiran tayo na lumapit sa iyo dahil namumroblema po siya sa kanyang pamilya, sa relasyon sa asawa, sa relasyon sa anak, sa kalagayan ng buhay, gusto niyang maibsan. Ano po ang ating ginagawa? Magpapayo pa rin muli. Hindi po ba? Tayo yung nagpapayo. May isang kabataan na gusto nang sumuko sa pag-aaral niya, gawa ng kulang yung finances. Ano po ang ibinibigay natin? Di naman agad pera, di ba? Lalo na kung wala ka namang hawak sa mga pagkakataon yun. Payo pa rin. Payo po ang ating ibinibigay. Pero sa totoo po, hindi po lahat ng payo tama. Di po ba? Kasi minsan, nagpapayo tayo, binabase natin doon sa atin. Dahil pwede, nagkamukha ng sitwasyon. Di po ba? Nagkamukha ng sitwasyon. So akala mo, yung nangyari sa'yo, kaya ipapayo mo. Parang kunwari, pag kayo asawa ng aliwa, sasabihin na nila, mais ka, iwanan mo yan. Hindi. Hindi po kasi lahat nung payo tama. May suswak doon sa pagkatao ng tao. Di po lahat yon. Para lang tayo maliwanagan ng konti. Yung let's put our shoes on their feet. Parang ganun. Kaya hindi po pwedeng basta magpayo kahit na alam nating may kakayahan tayong magpayo. Ang tamang payo po, sabi doon sa salita, ay parang pabangong nagbibigay ng kagandahan at liwanag. O langis na nagpapasariwa. Ang taong marunong ay hindi basta nagbibigay po yan ng payo mula sa sarili, kundi ayon sa kalooban ng Diyos. Lagi silang magsasaliksik para po sa pagpapayo. Hindi basta nagpapayo. Kaya ang kailangan natin, hihingi tayo ng karunungan. Sa ating pong buhay, bilang nandito tayo sa simbahan, kadalasan kapag may problema po tayo o meron tayong sigalot, ang unang-una na po nating pwedeng lapitan, kung alam natin, lalo medyo maselan, kung alam natin na hindi dapat, ay lumapit po tayo sa ating mga pastor. Marami po tayong pastor. Sila yung tamang tao na pwede mong lapitan. Bakit ko po sinabi? Kasi kunwari medyo maselan po yung problema o gusto nyo, sa mga pastor, sealed with a kiss. Ibig sabihin, nasabi mo pero hindi lalabas. Kasi maselan. Pero pag sa ordinary, hindi natin mapanghahawakan po. Hindi po. Malabo. Marami na po akong karanasan sa ganun. Okay. Pero, kasama po ang Diyos natin. Sige po, siguro po ang papanalangin natin sa mga oras na ito, yung ating po mga pastor. Kasi sila po yung talagang nilalapitan ng mga may problema. At tama namang pong dapat lapitan. Kasi sila yung may tamang karunungan na magpapayo. Hindi basta nagpapayo yan ang hindi humihingi ng tulong sa Diyos. Kaya tinatawagan ko lang po sana yung ating mga pastor na dito sa harapan para po maipanalangin. Kulang tayo. Kaya dalawa. Sige po. Extend lang po natin ang ating kamay. Oo nga.
Hallelujah! Hallelujah! Thank you, Lord God. Thank you, Lord, sa mga pastor namin na naririto, Panginoon. Panginoon, kayo po ang pinagmumula ng karunungan. Tinataas po namin sila, Panginoon. Nabigyan mo po sila ng malinaw na karunungan upang makapagbibigay po sila ng tamang payo na maka-Diyos at makapapawi ng bigat ng damdamin ng bawat humihingi at lumalapit sa kanila, Panginoon. Turuan mo rin po sila, Panginoong, makinig sa iyo para pagbubukas nila ng bibig na ipapayong ibibigay, ito'y maliwanag ng galing sa iyo. Payong makabubuti at hindi po makasasama, Panginoon. Panginoon, salamat din po sa mga oras na ito. Alam namin, Panginoon, na ang aming mga pastor ay may kanya-kanyang pangangailangan. Alam mo po sila mula ulo hanggang paa, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, ang patuloy na pag-iingat mo sa kanila. Maging ang kanila pong kalusugan, Panginoon, hawakan mo po, Panginoon. Lalo po ngayon na may mga sakit, Panginoon, salamat dahil ikaw po ang Diyos na pwedeng sumama sa kanila sa lahat ng oras, so Lord God. Ikaw po ang kanilang tanggulan, ikaw po ang kanilang kasama, Panginoon. At dinadalangin rin po namin, Panginoon, ang kanilang mga pamilya, Panginoon. Kaya kapayapaan, kaayusan ng kanilang pamilya, Panginoon. At dalangin din po namin, Lord, na sa mga oras nito, ano man ang kanilang pangangailangan, hindi mo po sila bibiguin, Panginoon. Hindi mo po sila pagkukulangin. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan mo, Kristo Jesus. Amen. Amen. Thank you po, mga pastor. Bagamat wala yung ating dalawa dito, sa isip natin yan, kasama pa rin po sila. Okay, dito po tayo. Karunungan sa kasipagan. Okay. Sabi po sa Proverbs 6:6-8, ako na lang po babasa, sige. Tingnan mo ang langgam, ikaw na taong ubod tamad, pamumuhay mo'y masdan mo at nang ikaw ay mamulat, kahit sila'y walang pinuno na naguutos, walang tagapamahala o tagamasid na sinusunod, ngunit nag-iimbak ng pagkain sa tagaraw at kanilang inipon kung panahon ng anihan. Tama po yun, yes, tama po ang langgam. Walang pinuno, pero masipag sila. At handa sila, lalo na sa panahon ng tagutom. When I was young, mga 9 years old po ako, pinagmasdan ko na po yan langgam eh. Diba, dire-diretso silang gano'n, no? Kahit guluhin mo po sila, babalik eh. So, ibig sabihin, masipag talaga. Hindi mo sila kayang pigilan. Tapos tinunton ko, saan mo nagpupunta itong langgam na to? Makita-kita ko sa bigasan pala. So, ibig sabihin, naghahakot na sila talaga ng kanilang kakainin. Ang taong tamad, wala pong aanihin. Di ba? Pero ang masipag, pinagpapala po yan ng Diyos. Ang taong may karunungan, masinop sa oras at sa kanilang mga gawain. At isa pa po, ang karunungan po nakikita sa ating sipag at disiplina. So tanungin po natin muli ang ating sarili. Sa ating trabaho ba, sa ating bang pag-aaral, sa ating business, o sa ating mga ministry na kung saan belong tayo, nakikita po ba yung bunga ng kasipagan natin? Ngayon pa lang po, isipin na natin kung masipag tayo. Kasi mahirap yung taong umaasa lang. Kailangan ipakita po natin na talagang magsisipag tayo. Sa oras na ito, dahil ko konti lang ang, ano to ba? Young couples, ang teens, at ang FSY, siguro po sila po yung dapat nating ipanalangin sa mga oras na ito. Bakit po? Kasi kaming mga UFW at UFM, tapos na yung panahon ng aming pagsisipag. Ito na yung panahon ng aming pag-receive. Pag-ani. Kailangan umaani na kami. Kayo, dahil kayo yung mga bata pa lang, baguhan pa lang,
Alam niyo po, kailangan niyo talagang magsipag. Kasi ngayon pa lang kayo bumubuo ng pamilya. Kami, lalo na yung mga nasa 60s dito, 70s, pagpatapos na kami ng pag-aaral. Kaya noon, sipag na sipag talaga kami. Ginagawa talaga namin yung araw at gabi. Kayo naman ngayon, panahon nyo naman yan. Kayo naman ang magsipag, di ba ba? Sige, kahit konti lang pa kayo. Siguro po mas marapit na dito po kayo sa harap para tayo maipanalangin. Wala yung mag-lead ng panalangin, ano? Ang FSY, young couples, teenagers. Siguro po sa pagkakataong to, hihilingan ko lang po si Pastora Kay, ang siyang manalangin para sa kanila. Dito po kayo sa harap. Huwag kayong mahiya. Ako nga, hindi nahiya din sa pinaggagawa ko eh. Sige po, tayo po extend din natin yung kamay natin. Extend natin yung kamay natin. Yes, Lord God. Hallelujah. Naka-extend po ang ating kamay sa kanila. Maging yung mga nasa bahay po, yung mga katabi nyo, baka may katabi kayong mga bata dyan. Sige po, pag-pray po natin. Lord, these young people, oh God, they need your strength, oh God. Alam mo rin na napapagod na rin sila minsan, Panginoon, sa biyahe, sa dami ng load sa trabaho. Nagsisipag naman po. Kaya lang minsan nga dahil sa Pilipinas, hindi masyadong rewarded ang sipag nila. Pero nevertheless, thank you for giving them strength, the wisdom, Lord, sa kanilang pagtatrabaho. At yung mga hindi kumikilos, Panginoon, I pray that you prompt them to move and stand and just contribute po. Mag-contribute po sa society, mag-contribute sa pamilya, makapag-contribute po at pahalagahan kung ano man yung binigay niyo po sa kanila. Bless niyo nga po the work of their hands, Lord. We declare promotion, we declare increase, Lord, and wisdom sa lahat ng kanilang ginagawa po, Panginoon. Minsan parang nako-confuse sila what to do, but I pray that their eyes will look to you, Lord, for help. At kung meron man kailangan desisyong gawing iba, lead them po, Panginoon, with your wisdom para ho, tama yung magiging desisyon po nila. Salamat po sa lahat ng gagawin niyo sa mga kabataang ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. God bless Thank you. you. Don't Bless forget. you, guys. Don't Bless forget you. Jake Lam. Yeah. Okay. Sana ba tayo? Tapos na tayo sa kasipagan. Pupunta na po tayo sa integridad. Karunungan sa integridad. Sabi po sa Proverbs 10:9, ang mamumuhay ng tapat, pinaghaharian ng kapayapaan. Ngunit ang likong landas, malalantad balang araw. May kasabihan nga po tayo na ang lumalakad ng tapat, panatag. Ang mandaraya, mahuhuli din sa takdang oras. Siguro pare-parehas tayo ng isip ngayon, no? Alam natin ngayon ang pinag-uusapan. Siyempre, yung bansa, naku, bakit? Huwag sana ako mahuli dito. Di ba, no? Di ba, ganito lang. Tingnan natin po yung senaryo natin. Sa buhay po natin, may time na may pagkakataon kang makalusot sa iyong exam, sa iyong gawain, sa iyong business, sa iyong trabaho, o ano pa man yan, sa pamamagitan ng suhol o pandaraya. Ano po ang ating paiiralin? Di po ba dapat nating pairalin integridad? Okay? May isa pang senaryo na pwedeng maging halimbawa. May nakita kang wallet sa daan. Punong-puno ng pera. Wow, sana sa akin yan. No? Punong-puno ng pera. Pero andun yung lahat din ng IDs niya. Nagkataon naman, niloob ng Diyos na walang nakakita sa'yo, walang katao-tao, wala. Pagsubok yun eh. O ano papairalin natin sa mga oras na yon? Di po ba integridad? Siyempre, isosoli mo yun. Nandun naman yung ID niya. Malay mo, pag soli naman, meron palang reward. No? Pairalin po natin talaga ang integridad.
Ang integridad po, hindi yung habang may nakakakita lang, gagawa ka. Habang may nakakakita lang, paglihim na o wala na, hindi ka nagagawa. At ang karunungan po, nakikita sa pamumuhay na malinis, tapat, kahit walang nakikita. Isa pa pong muling tanong, pakitanong po ang inyong sarili. Kung susundan ba ang yapak mo, saan kaya dadalhin yung taong sumusunod sa iyo? Ganun lang po kasimple, para makita yung integridad. Ulitin ko, yung ating pong bansa, ang dami na talagang naglalabasan. Yung mga tao na inaakala nating hindi, although hindi pa rin natin alam kung tama o ano, pero yun, di po ba? Ibig sabihin, hindi ka man nakita, nandyan po yung Diyos. Siya yung maglalahad ng lahat eh. Makikita po talaga at makikita yung mali mong ginawa. Ibig sabihin, naglihim ka man, walang lihim na hindi mabubunyag. Lalo na kung kapalaluan. Talagang ilalabas po yan ng Panginoon. So sa pagkakataong ito, hinihiling ko na po na bawat isa tayo tatayo para po ipanalangin na po yung mga namumuno sa ating bansa. Sama na rin po natin, syempre, yung nagaganap sa bansa natin kapag may bagyo, may lindol. Pero ang pinakamahalagang panalangin po natin gagawin ay bigyan po ng integridad ang mga taong nakaupo dito sa ating bansa. Pwede po ba tayong tumayong lahat? Yes, hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Mag-out loud po tayo ng panalangin. Panginoon, Ama naming nasa langit, Panginoon, itinataas po namin, Panginoon, ang mga nanunungkulan dito sa aming bansa, mula sa Pangulo hanggang sa kaibabababaan, Panginoon, maging kagawad man ito ng barangay, Panginoon. Taniman mo nga po sila, Panginoon, ng integridad sa kanilang buhay, sa kanilang puso, sa kanilang pagkilos at desisyon. Naway makita po sa kanila ang katapatan na kanilang ginagawa. Lord, please, palitan mo po na yung mga kasinungalingan, yung mga katiwalian ng integridad sa kanilang buhay, Panginoon, upang magkaroon po kami ng bayan na maayos, Panginoon. Wala pong ibang pwedeng makagawa nun kasi wala pong ibang nakakakita nun, Panginoon, kundi kayo, Panginoon. Kaya idinudulog po namin sila sa inyo, Panginoon. Hindi man po namin alam kung alin ang tama, kung alin ang mali, Panginoon. Pero ikaw na po ang tiyang naglalantad nito, Panginoon. Kaya, Lord, hallelujah, hawakan mo po silang lahat, Panginoon, sa mga oras na ito. Hindi pansarili nila ang gagawin, Panginoon, kundi ang paglilingkod na gagawin nila sa bayan, Panginoon. Gastusin nila ng maayos ang binabayad ng mga tao, Panginoon. Salamat po, Panginoon, dahil may bansa kami ngayon na alam namin pinag-iingatan mo. Parating ang mga bagyo, ang lindol, Panginoon, ang baha. Pero Lord, kung nai-spare mo po ang ibang bansa, kung nai-spare mo, katulad ng pagmamahal mo sa Israel, Panginoon, ganun din pong pagmamahal ang gawin mo sa bayan ng Pilipinas, Panginoon. Maniwala ka, Panginoon, na maraming tumatawag sa iyo. Marami pa rin kaming nananalangin, marami pa rin po kaming naniniwala sa iyo. Kaya alam namin, Panginoon, na ang panalangin ito hindi masasayang, kundi ito'y pakikinggan mo at bibigyan mo ng kasagutan. Salamat po ng marami sa iyo, Panginoon. Ikaw po ang siyang tanging nakakaalam ng lahat. Ito po ang aming dalangin, Panginoon, sa matamis na pangalan mo, Kristo Jesus. Amen. Oh, hallelujah. Thank you, Lord. Sige po, upo ulit tayo. Pasensya na, upo tayo kayo, no? Sana ba tayo? Kahuli-hulihan ay karunungan sa pagbibigay. Binigyan lang kasi ako ng 2 minuto eh. Karunungan sa pagbibigay. Sabi sa Proverbs 11:25, ang taong matulungin, sasagana ang pamumuhay. At ang marunong tumulong, tiyak na tutulungan. Para lang po ito yung kung anong itinanim mo, siya mo ring aanihin. Ang taong mapagbigay, lalong pinagpapala. Madami na po akong na-meet na tao na dahil na mga
bukas palad talaga. At nakikita ko naman po talagang lalo silang pinagpapala habang sila'y nabibigay. Ang nagbabahagi, tama yon, di nauubusan. Nakuha ko to kay Brother Jensen meron siyang reels na inilagay. Hindi daw nagbabahagi, hindi nauubusan. Totoo po yun. Hindi. Ang taong mapagbigay, pinalalakas din ng Diyos yan. Kasi siyempre, pag hindi niya pinalakas, alam niya na wala nang magbibigay sa iba. Di po ba? Pero alam niyo po, ako po'y naluluha kapag yung alam kong salat, pangit sabihin salat, yung walang pagkukunan, pero patuloy na tumutulong. Patuloy na tumutulong. Sa isang magandang halimbawa po, yung sa prayer huddle, prayer warrior. Alam mo, hindi po ako nagsasabi dun sa grupo na, kailangan ng ganito, kailangan sa pagkain. Hindi po. Kusa po ang mga grupo. Maging sa care circle po namin. Alam niyo po yung naiiyak ako na, alam ko namang wala rin namang kakayahan, pero nag-share po. Nag-share. Kaya ang lagi kong inuusal ko ng dalangin, bless these people. Bless mo po sila. Kasi hindi naman ako humingi, pero nagkakaloob sila. Every time na may huddle, hindi po nagugutom ang huddle. Maliban dun sa, ano ginawa natin noong October? Fasting. Ay, yun, talaga nagpakagutom tayo dun dahil kailangan. Pero yung the rest, 12 months, walang nagutom. Di po ba? Napapakain kahit papano. Kaya totoo po yun, na ang taong mapagbigay o ang taong marunong, hindi sakim, kundi bukas palad. Sapagkat alam niya, lahat yon galing sa taas. Naalala kong bigla dito si Pastor Starsky. Pangit na sabihin, ganun. Di, wag na. Kasi yan yung unang-una kong time na talagang nagtalaga na nung pagbibigay, nung tithes. Sabi niya, ang mga J-Clam people ay dapat maging boksingero. Noong una, inisip ko, ano ibig sabihin niya ng boksingero? Pag tingnan ko yung kamay, oo nga, sarado. Ibig sabihin, kuyom. So, wala talagang J-Clam na boksingero. Di ba ba, Ano tayo? Bukas palad. Ang bukas palad, yung mga karatista, no? So, hindi tayo boksingero. Karatista tayo. Patawarin po ako, Panginoon. Sige po. Sabi doon, ang taong mapagbigay, lalong pinagpapala. At ang nagbabahagi, hindi naubusan. Ang taong marunong, hindi sakim, kundi bukas palad. Sapagkat alam niya na lahat nga ng meron siya ngayon ay galing sa Diyos. Tanong ko po, nakikita ba ang karunungan sa ating pagiging bukas palad? Hindi na po ako maghihintay ng sagot. Pero hinihiling ko na lahat po tayo ay tumayo para ipanalangin na lang po natin ang ating sarili. Kasi tayo po at ang Diyos lang ang nakakaalam kung tayo'y bukas palad o hindi. So kung hindi man tayo, kung nag-aalinlangan man tayo sa mga panahon na kailangan tayong tumulong, ay humingi na lang po tayo ng tawad sa Panginoon. Pwede po ba? Maraming salamat po. Lahat po tayo magdasal na sa kanya-kanya at kung ano man po ang kahilingan nyo sa inyong sarili, ay ipanalangin na lang po natin. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord, Panginoon. Kami pong lahat na naririto, Panginoon. Turuan mo po kaming maging bukas palad sapagkat alam naming hindi mauubos sa mga pagpapalang kapag ikaw ang magbibigay, Panginoon. Naway maging mapagbigay ang buong iglesyang ito, Panginoon. Hindi lamang po sa larangan ng pinansyal, ng pagkain. Bagkos, Panginoon, hinihiling namin na pati oras magkakaroon silang bukas palad. Lalo na po sa kanilang talento. Maging bukas palad po kami, Panginoon, upang ikasiya ng iyong mata at magkaroon ng
pamamayagpag, Panginoon, ang iyong kaharian. Pag nakikita mo na ang lahat ay bukas palad, handang tumulong, hindi lang sa tao, kundi lalo sa ganapin sa simbahan. Panginoon, salamat po. Salamat po sa pagtuturo mo sa amin ngayon. Alam namin sa iyo rin po manggagaling ang karunungang iyon, Panginoon. Kaya maraming salamat po sa tanging pangalan mo, Kristo Jesus. Amen. Okay, sa ating pong konklusyon, balikan po natin yung tanong kanina, saan mo gustong makita yung karunungan sa buhay mo ngayon? Maaari po yung sa pananalita, sa pagkamasipag, sa integridad, sa lalo tigit sa pagbibigay, ano? Alam ko po na walang taong perpekto. Lahat tayo may kakulangan. Pero ang sabi, kung may kakulangan tayo, pwede tayong humingi ng karunungan sa Diyos. Yun po ang sabi sa Santiago 1:5. Sabay-sabay nga po nating basahin. Sige. Santiago, James 1:5, anak. Wala? Okay, kung sino man ang sa inyo ay nagkukulang ng karunungan, humingi sa Diyos. Humingi siya sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat ng walang panunumbat at ito'y ibibigay sa Kanya. So, magpasaliksik po tayo sa Diyos. Hindi po ba? Diyos lang po ang tanging kayang magbigay ng mga kakulangan natin, lalo na sa karunungan, sa anumang aspeto po ng ating buhay. Diyos at Diyos lang po. Wala na pong iba. Doon lang po tayo lalapit. Okay. Maraming salamat po sa bawat isa na narito. Nawa kahit papano po, may natutunan tayo. Hindi lang yung bakit, hindi lang yung ano, hindi lang yung gaano, kundi maging saan. Sana po merong natutunan. Bago po tayo maggrupo, siyempre, ang prayer warrior, nakikita po lahat yung nagpapadala ng panalangin . Nakakalungkot man po, karamihan po ng ipinapanalangin ngayon yung mga may sakit. So bago po siyempre tayo dumako pa sa ibang panalangin, unahin na po natin itong mga kapatiran nating may sakit, ating pong ipanalangin. Tutulungan po tayo ng ating mahal na Pastora Glo at sasang-ayon na lang po tayo sa kanya o mag-a-agree habang siya po ang nananalangin. Dito po sa ating kalagitnaan, kung sino presently yung meron pong nararamdaman kayo sa katawan ninyo, maaaring ikaw mismo ay may karamdaman, pwede ka pong tumayo. At kung meron ka mga mahal sa buhay, na merong karamdaman, tumayo ka rin po as the representative of that person. Maging po yung ating mga kasamaan via online, kung sa pamilya niyo po ay may karamdaman, nirequest ko po sa inyo na makiayon po kayo sa panalangin na ito. Yung mga katabi po, pwede po natin extend yung hand po natin towards sa mga kapatiran po natin na tumayo para po sa paghiling ng kagalingan sa Panginoon. Sige po. Tayo pong lahat ay manalangin. Hallelujah, Lord. Oh, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Oh God, kayo po ang nagsabi sa inyong salita that you will restore health, oh God, sa lahat na may karamdaman and heal every wound. Father, for tonight, we continue to declare and claim your promise to your word. Maging ang mismong salita na binanggit niyo, Panginoon, na kayo ang aming dakilang manggagamot. You have said it, Father, and we claim it right now in the name of Jesus. Believing, Father, that your power before to heal
in the Old Testament time, the power to heal in the New Testament time, and the power to heal right now in our generation is the same. You have the same power to do miracles of healing in the name of Jesus. Sa mga kapatiran po namin, Panginoon, ang karamdaman ay nagpuput ng risk sa kanilang mga buhay, Lord. Naniniwala kami at nananampalataya kami, Panginoon, that you are the same God who are able to do miracles and to do wonders, Lord. Patuloy nga po na niyo ibangon sa banig ng karamdaman yung mga kapatiran namin na may sakit. Ito man po, Panginoon, yung sakit ng cancer. Nothing is impossible to you, Lord. Nothing is impossible to you, God. You can make those cancer cells die down in the name of Jesus and through the blood of Jesus. We thank you, Father, for raising up Kuya Jojo. Every time that he feels pain, Lord, alam po namin na kayo ang aming dakilang manggagamot na kaya niyo pong alisin yung naramdaman niyang pain. Even the healing, Lord, in the name of Jesus. Maraming salamat po, Panginoon, that you are not yet through with Him. Naniniwala kami na may gagawin kayong mabuti, agit ng maganda sa kanyang buhay. Maraming salamat po, Panginoon, sa patuloy na kagalingan, sa may sakit sa puso, Panginoon, yung may mga hypertension, yung may mga diabetes, yung may problema sa PCOS, Panginoon, anumang klase ng cyst, whatever they have in their body, no Diyos na ito, Panginoon, naniniwala kami that nothing is impossible to you, Lord. Kaya niyo pong tunawin ang mga bagay ito sa kanilang katawan. O dakilang Diyos, maraming salamat, Mama, na kayo na lumikha sa amin, ang aming dakilang Diyos, ang mabuting Diyos, Panginoon, na nilikha kami sang-ayon sa inyong imahe, sang-ayon sa inyong likeness, Lord. And we thank you, Father, for that fearfully, wonderfully you have created each one. At naniniwala ko, Panginoon, ang kalakasan ay kasama niyong binigay sa bawat isa. The strong immune system, Father, na in the midst na marami pong virus sa aming kapaligiran, patuloy na ang dugo ni Kristo ang nagko-cover sa amin, Lord. Allow your children right now na nasa banin ng karamdaman ni may ubo, sipon, yung may dengue, Lord, yung po, Panginoon, nagkaroon ng mga influenza in the name of Jesus. In the name of Jesus, the blood of Jesus, Lord. The blood of Jesus, continue to heal them right now. In the name of Jesus. Maraming salamat po, Panginoon, sa kagalingan na kaloob nyo. And Father, we also pray, O God, yung mga kapatid na namin nasa hospital right now. In the name of Jesus, we remember po Nanay Cora Lopez. Maging yung pangangailangan po niya ng catheter, Lord, para tuloy ma-dry up, Panginoon, yung fluid sa kanyang lungs. Father, kulang man ng catheter, bagkus naniniwala kami na meron kayong gagawing himala, na kaya niyo pong tuyuin yung fluid sa kanyang lungs, Lord, in your way, in your miraculous way right now, in the name of Jesus. In the name of Jesus, Lord, abutin niyo po si Nanay Cora Lopez, God. Maraming salamat po sa kagalingan na bigay niyo sa kanya. Maging, Lord, dalayan po namin, dakilan Diyos. Sa gabi pong ito, si Timothy Ray, Lord, na right now ay nasa hospital, whatever be the cause, Panginoon, ng kanyang pagkakaroon ng mga toxins sa body, sa kanyang katawan po, Panginoon, na nag-cause, Lord, ng kanyang mababang blood pressure, nag-cause, Panginoon, para po siya ay ma-hospitalize, Lord. Oh, dakilan Diyos. Dalayan ko po ang pagkilos Diyos sa kanyang buhay. That in the name of Jesus, Lord, kinakatag po niyo siya, Panginoon. Kayo na aming Panginoon Diyos ay may dakilang plano sa kanyang buhay. Your mercy and your grace is sufficient, Lord, that enable to reach him right now in the name of Jesus. In the name of Jesus, that whatever be the result of CT scan, we believe, Lord, that you have something na ginagawa right now in his body. In his body, Lord, in the name of Jesus. In the name of Jesus.
madapatin niyo, Panginoon, na mga bagay na ito ay maging katuparan, Lord. That He Himself will come to you in the name of Jesus. Healing not only the physical body, but healing even, Lord, the emotional and the spiritual aspect of his life. Maraming salamat po, Panginoon, and even those mga kapatiran po namin who are suffering emotionally, mentally, Lord, na mga kahirapan, na mga kaguluhan sa kaisipan, Lord. Oh God, you are not only the God who heals our physical body, but the wholeness of us. The wholeness of your children, Panginoon, kaya niyo pong pagalingin. Kaya nananampalataya kami, Panginoon, na lahat ng kapatiran po namin na nagsasuffer for any kind of diseases, Lord, you already healed them in the name of Jesus. As you have promised, Lord, as you have promised that you, our healer, in the name of Jesus. Maraming salamat po sa kagalingan at kami po pa nananampalataya na ang katugunan ng panalangin ito ay tinutugon niyo na, Lord, at umaabot sa bawat isa may karamdaman ng kagalingan ay pinagkaloob niyo na sa bawat isa. Sa iyo po ang papuri at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Siguro po, maggrupo na lang po tayo ng 5 kung kakayanin. Meron po akong binigay kay Ate Chay na maigsi lang naman po yun. At tayo po'y manalangin. Yan na po yung huli nating prayer items. 2, 3, 4 lang. Sige po. Bibigay po ni Ate Chay. Pero pwede rin, Ate Mike, nabigay ba yung mga panalangin? Yun.
Amen. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Praise God. Amen. Thank you, Lord. Ayan po. Evening po. Maraming salamat po, Sister Au, sa mensahe po. Nawa ay um, maalala po natin lahat ng katuroan na narinig natin ngayong gabi. At ngayon naman po dumako po tayo sa offering. Ayan. Kanina po nabanggit po ni Sister Au, di ba po, yung karunungan sa pagbibigay. So, ngayon naman, ipapractice natin ng pagbibigay. Yan. Dahil hindi lang naman po sa wealth, tayo nakaka-receive ng blessing, kundi sa ibang aspeto din ng buhay natin, katulad ng kalusugan, di ba po? At mga karunungan, di ba po? Sa pag-iisip, sa araw-araw, kung paano po tayo magde-decide ng may kalooban ng Panginoon. Sige po, sa mga overflowing po, ang kanilang pagpapasalamat sa Panginoon, maaari na po kayong lumapit. Yan po. Voluntary lang po ito. Thank you po. Bless you po. Okay pa, mag-ready tayo sa picture po mamaya. For our announcements po, eto po, listen ha, bukas po, bukas. Yan, may ganyan. May paganyan. Hindi po kasi hindi tayo nag-message ng pastor appreciation, so kanya-kanya na lang po nood. Kanya-kanyang nood. Sa FB po or YouTube. Okay? So, ipa-flash po yan sa YouTube tsaka Facebook. Bukas ng gabi. 6. Ayan. Siguro, pag na hindi nahabol, pwede pa naman magbukas na ibang oras. Ayan po, bukas po yan. In preparation for Sunday. So, sa Sunday po, last Sunday na ho, magtatapos na tayo sa ating serye ng Jehovah. You are Jehovah. So, yun po. Nakanta na natin yung isang word na yun. Babalik na lang natin sa linggo. Thank you, Lord. At in between the services po, para sa mga nasa live wala hong brokada. Nandito ho tayo lahat sa church. Magtutuloy lang po tayo para sa pastor appreciation. Or, please po, yung mga nasa second service, please come a little earlier
so that you can join us sa Pastor Appreciation. Nagpapasalamat na po kami ngayon sa mga invitations na po para sa Pastor Appreciation. Bukas meron na kami, sa Friday meron kami. So meron na po mga days na iniimbita na lang po kami. Pwede rin po kasama yung pamilya, ganon. Yan po, para hindi na ho dito sa church gawin. Okay po? So yun po yung atin pong gagawin sa mga susunod na araw. At November na po, anniversary month na po natin, pero gagawin natin po yon sa December 6 ng ano oras? No? 5 to 7. 5 to 8, something like that. 5 to 8 ng gabi. Kaya sana ho makapag-carpool naman tayo kasi sa teatro naman po yun gagawin. Kaya yan po. Okay? Nag-confirm na po si Pastor Ruther po ang ating special guest po and speaker sa araw na yun. Okay po. Okay, November. Sa mga nagpe-prayer meeting po, sunod-sunod na po tayong faith night hanggang November. Okay? Diretso na ho yan. Parang puro dito muna tayo ho lahat. Okay? Kaya patandaan nyo na lang po, walang OPC, walang ano. Okay po, dito po lagi, every Wednesday hanggang November na po. At sa December po, may schedule na po tayo na ating mga sambang gabi. If I'm not mistaken, ano yung unang araw? 20 ba? 20 ba? Tama? Ano ba yung Sabado? Tama. Yun ang simula ho, December 20 ng gabi, December 21 ng gabi, December 22, 23 ng gabi. Pero pagdating ng December 24, Christmas Eve, ang service ho natin, I think, at 10 o'clock. Basta ganun, umaga po tayo. Kasi nakapamalengke na kayo, ibabad nyo na yung inyong mga salad, mga fruit salad, na ibabad nyo na, di ba? So, sisimba muna, tapos gabi, o di salo-salo na sa Noche Buena. Okay? Ganon din po sa New Year ang manggagawin natin. So, yung sa sambang gabi po, alam na ho natin ginagawa dyan. Kada department may naka-assign po, kaya ngayon palang paghandaan nyo na ho yan. Okay? Mga pakulo-pakulo natin dyan. And yun ho yung time na nakakapag-invite ho tayo ng kahit sinong kaibigan. Kasi po, 1 hour lang po yun. Hindi masyado matagal. Okay po? Sige po. Tumayo po tayong lahat. Maaari po ba natin itaas yung ating mga kamay sa Panginoon? Ngayon pa lamang po, Panginoon, as we raise our hands, thank you na po. Thank you po sa sagot. Mabilis man, medyo slow man, or medyo matagal pa. Basta, thank you, Lord, sa sagot po, Panginoon. Kasi when you say it, we believe it, Lord. We believe it. Because it's written in your word at hindi ka sinungaling. Ingatan niyo ho kami mamaya pag-uwi, Panginoon, at dala-dala ho namin yung pag-asa lagi sa inyo. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, punta na po tayong lahat dito. Salamat po, Ate Au, again and again for sharing the word.